Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Nakakalungkot itong nangyayari sa gobyerno natin na sa halip na yung mga bilyong-bilyong pera ay itustos sa edukasyon at mapataas ang teknolohiya ng ating bansa, ay ibibigay pa bilang ayuda sa mga mahihirap daw ng mga tao, at ito raw pong ayuda na ito ay makakatanggap din yung mga medyo may kinikita na kulang pa rin ang kanilang mga sinasahod. Lalo lang tatama rin yung karamihan ng mga mabibigyan nito, yung mga mabibiyayaan nito. At hindi naman po tayo bulag sa mga nangyayari na karamihan po ng mga ayuda na ito ay hindi naman po napupunta sa mga dapat mapuntahan. Mga kapatid, meron po akong ikikwento sa inyo ng mga ilang mga bagay. Ito naman po yung opinion ko lang at masasabi nating inaral ko din naman po ito at i-share ko po sa inyo kung paanong ang gobyerno natin ay tinalikuran itong isa sa pinaka-importante na bagay para po sa ikauunlad po ng ating bayan. Ngayon po mga kapatid, alam nyo naman kung ano ang in demand. Kung ano po yung masasabi nating nagpapagalingan ang US at saka ang China, pati itong mga European nation. Yan po ay teknolohiya. Kaya ito pong ikikwento ko po sa inyo mga kapatid, ipaubaya nyo po sa akin na itong aking opinion ay makarating po sa inyo. Bilang technician, bilang mekaniko, bilang isang businessman, at bilang isang mahilig pong mag-aral, hanggang ngayon sa aking edad na ito ay ako'y patuloy na nag-aaral, ito po ang aking isi-share sa inyo. Noong araw po mga kapatid sa Japan, naririnig na po natin noong 70s, 60s, 70s, 80s, na yung mga bata doon, kahit sa kanilang kabataan, sabihin na natin na 12 years old pataas, ay kaya na nilang mag-repair or magkumpuni ng mga TV, ng mga radio, mga stereo, at kung ano-anong mga electronics na mga bagay. Kasi nga po, ang mga bata sa Japan ay namulat sila sa teknolohiya na meron sila, na talagang yun ang pinagyaman ng Japan, at ang kanilang mga libro ay yung mismong kanilang mga lengguwahe. Kaya nga po ang Japan hanggang ngayon, ay meron pa rin silang mga electronics na mga produkto na kapag ka nga sinabing galing sa Japan, made in Japan, ay sinasabi nilang matibay at talagang legit na maasahan mo. Ganon din naman po sa US. Ang US po ay nanguna. Siya nga po yung primera pagdating po sa teknolohiya, sa lahat ng aspeto. Pero mga kapatid, bigla po ang pagbabago ng panahon. Kung nangunguna ang US, eto na po, kaunting-kaunti na lang, hinahabol na po sila ng China. Ang China po ngayon ang pinakamasigla pagdating sa technological advancement. Napakabilis ng kanilang mga utak pag pinag-usapan ay technology. Kaya nga po mga kapatid, halos abutan na ngayon nitong BYD, itong Tesla. At ang kagandahan pa dito, itong si BYD ay pinasukan na rin ng isang Amerikano na si Warren Buffett. Nandoon siya. Lalong lumakas ang BYD at iba pang mga kumpanyang Chino na nandiyan po sa China na gumagawa nitong mga electric vehicles at iba't iba pang mga bagay na may kaugnayan sa electric vehicles. Kaya po mga kapatid, hindi na po tayo magtataka kung itong bansang China ay maungusan niya po lahat yung mga bansa sa buong mundo pagdating po dito sa teknolohiya. Kasi po parang ginagawa na po kasing standard dyan sa China na lahat ng mga engineers, lahat ng mga technical people dyan ay maging maalam at tumaas ang kanilang learnings pagdating po dito sa electronics, sa computers, sa softwares, at sa lahat po ng mga bagay na may kinalaman dito. Kaya hindi na rin po kayo talaga magtataka kung bakit binabaha ng mga produkto na galing sa China ang maraming mga bansa, lalo na po dito sa Pilipinas. Yung toothbrush mo, yung mga ilaw nyo, yung salamin mo, yung mga pinggan mo, yung plato mo, lahat ng kagamitan mo halos sa bahay, galing sa China. Pero may mga nagsasabi, wag bilhin, wag itaguyod ang mga produkto ng China. Aba, paano mo gagawin yun? Halos lahat nga ng mga nabibili ngayon ay mga produkto nang galing sa China dahil nga po, ganyan kasipag at ganyan sila ka-active pagdating po sa teknolohiya. Alam nyo mga kapatid, noong 2015, meron akong itinayong isang kumpanya pa. At ito nga po, yung Black Box. No? Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung anong kumpanya yon. Ito po ay ginaya namin, yung Black Box din. So yung aking partner na si Rahel Calma, Engineer Rahel Calma, pumunta po yan sa China, sa Shenzhen, at naghanap po siya ng black box doon na yun nga po yung ibebenta namin dito sa Pilipinas. Pagdating na sa Shenzhen,
May nakausap siyang kumpanya ron at ipinakita yung mga black box nila. Kaya lang, ang hinahanap namin ay yung mayroong EWS, yung mayroong early warning signal na kapag ka may earthquake, ay makikita mo sa TV mo. No? Kapag ka may mga sakuna ay makikita sa TV mo, yung signal na yun na galing sa gobyerno. No? Sa DOST or sa kung anumang sangay ng gobyerno ang magbibigay nun. Yun po ay ipinagawa namin sa China na makarating dito. Ang tawag po doon ay yung black box na kaya niyang mag-receive ng mga ISDBT channel. Ito po yung mga digital channel ngayon na napapaload natin dyan sa black box ng ABS-CBN. Doon po sa China, mga kapatid, halimbawa, itong black box, gusto mong magpagawa ng ganun, dalhin mo sa China. Gagayahin po nila doon. Ang tawag po nila doon, reverse engineering. Ganun lang po kasimple. At napakabilis po nilang gawin yon. Samantalang sa US, hindi po pwede yan. Hindi ka pwedeng manggaya doon, madidimanda ka. Bawal na bawal po doon yun. Kaya karamihan ng mga produkto na galing ng China, hindi po yan makapasok sa US. Bawal, hindi legit, hindi original. Pero dito sa Pilipinas, nakapapasok lahat yan. Kaya nga ang dami nating nabibili sa online. May mga produkto nga, may mga spare parts ng mga sasakyan, branded, kuno, nakalagay doon kung anong brand yun. Pero pagdating sa'yo, fake pala, cloned pala, no? Ginaya lang ng mga nandyan sa China at ibinebenta ngayon dito sa online. At kapag kinabit mo yun sa sasakyan mo, merong gumagana, tapos ilang panahon lang sira na, meron naman talagang hindi po siya gagana. Bakit napakagaling ng China sa ganitong aspeto? Di ba? Kaya ba yan ng Pilipino? Pati nga sa OS, no, sa operating system ng mga computers natin, pati sa mga cellphone. Parang andyan na yata, no? Si Huawei na yata, yung mangunguna pa dyan. Kasi nga po, ang dami ng mga applications, ang dami ng mga programs sa mga cellphones, sa internet, ang Huawei po ang kanilang ginagamit na OS. At ang isang hindi po talaga maipagkakaila, mga kapatid, itong si BYD ay halos mahabol niya na po itong si Tesla. Si BYD, tulad nga po ng nasabi ko sa inyo kanina, kasama po si Warren Buffett dyan. Isang Amerikano na namuhunan at sumama siya sa BYD. Si Tesla naman ay kumuha rin ng mga Chinese engineers para tulungan naman tong si Elon Musk na makapag-develop pa sila ng maraming mga magagandang mga electric vehicle. Si Ford naman ganun din. Kaya nga yung territory, o saan po ba galing ang territory? Di po ba? Anong technology po ba ang territory, ang Ford territory? So ibig sabihin mga kapatid, kung gusto mo talagang gumaling, kung gusto mo nga tumaas pa ang yung teknolohiya, hindi pwedeng wala itong mga Chinese people na to, itong mga Chinese engineers, mga Korean companies, pati Japanese companies na mga automaker. Nandiyan na rin, may mga kasama na rin silang mga Chinese engineers sa kanilang mga kumpanya. Nako mga kapatid, paano dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas, ang napunta rito, kung hindi illegal drugs, ay pogo pa. Lahat yata ng mga illegal activities itong mga Chinese people, yung mga hindi mga okay na Chinese, no, ang napunta pa rito. At puro kalokohan, puro kawalangyaan ang nangyayari po dito sa bansa natin dahil dyan. Kung ang inisip ng gobyerno ay mapataas ang antas ng teknolohiya ng ating bansa sa pamamagitan po na yung mga graduate na ng mga engineers na yan, graduate ng mga IT na yan, pati yung mga automotive mechanic na yan, halos lahat na ng mga may technical course, ay inaralan mo pa ng mataas na teknolohiya. Kumuha ka ng mga magagaling na tao dyan sa China, ang US, ang European nation, pinagsama-sama mo dyan, at ang gamitin mo dyan yung sinasabi nilang ayuda. Kung yung pera na yan, inilaan ng gobyerno para itong mga engineers na to, itong mga bago pang mag-aaral, maturuan kung anong teknolohiya na meron itong mga bansang malalaki na yan na naguunahan sa paggawa ng maraming mga electronic products, mga electric vehicles, lahat na, pati mga softwares, lahat yan, kung matututunan natin yan, at bahala ng lumaki yan, kung halimbawa may mga nagtatayo na ng mga kumpanya dito para gumawa ng mga bagay na yan, syempre uunlad po tayo. Itong nasa TESDA, mga kapatid, ano yung learning nila dyan? Wala namang binubuksang mamahaling mga sasakyan yan. Kaya po, anong nangyayari ngayon sa produkto ng TESDA? Mababa. Ito yung dapat tulungan ng gobyerno. Kung yung pera, yung bilyon-bilyon na ito, ipondo mo dito at dapat ang mangunguna ay DOST, Department of Science and Technology,
At hanggat maaari, lahat ng ilagay sa DOST ay engineers, mga technical people. Kasi iyan ang ginawa ng China. Mahigpit sila doon, kaya lahat ng mga tao doon ay tumaas ang kanilang kaalaman sa teknolohiya. Ang gobyerno ng China, binigyan nila ng puhunan yung mga maliliit na kumpanya para makabuo sila ng kanilang mga electric vehicles. Makabuo sila ng kanilang mga batteries. Makabuo sila ng mga modules na ginagamit sa electric vehicles. Kasabay ng mga malalaking kumpanya, pinautang din yan ng gobyerno ng China. Pero ano nangyari dun sa iba? Yung iba po ay nagsibagsakan. Ang talino ng gobyerno nila, dahil kahit nagbagsakan, itong mga maliliit na kumpanya, natuto sila at nakapag-aral sila at na-train sila doon sa perang inutang nila sa gobyerno. Hindi na nga nagpaaral yung gobyerno eh. Kasi nga, marami nang magagaling doon, marami nang matatalino doon. Kaya po ang nangyari, itong mga nagsarang kumpanya na yan, ito rin ngayon yung nagtatrabaho dito sa malalaking kumpanya. Kaya hindi mo pa rin mapigilan nitong China. Mga kapatid, baka naman sabihin nyo, pro-China ako. Hindi naman po sa ganun. Pero pagdating sa West Philippine Sea, siyempre laban tayo dyan. Hindi pwede yun. Ibang usapan yun. So ngayon mga kapatid, halimbawa, ako'y inaralan. Ako'y natuto. Marami kami na natuto dito sa teknolohiya. Mag-a-abroad ako. Mag-a-abroad sila. Yung ba ay negatibo para sa Pilipinas? Hindi po. Kasi kung sila man ay mag-abroad at marami pa rin namang natututo dito sa Pilipinas, magpapadala pa rin po ng dolyar yan dito. Kaya nga ngayon, ang taas ng dolyar. Kasi kakaunti na yung ating mga OFWs na nagpapadala ng dolyar dito sa Pilipinas. Ang taas ng dolyar ngayon, almost 59 pesos per $1. Oh, kasi kakaunti na yung mga OFWs na nagpapadala. Ngayon, kung dadami, itong mga technical people na yan, yung mga mekaniko na yan, yung mga engineers na yan, i-hire ni Tesla, i-hire ni China, i-hire dyan sa Europe, dadami yan, at tuloy-tuloy lang ang pag-aaral dito sa Pilipinas, aasenso po ang Pilipinas. Kung ang ating gobyerno ay mamumulat po dito. Noon, ang Pilipinas, nakilala tayo sa pagtatanim ng palay, agricultural. No? Ngayon wala na. Saan tayo ngayon nakikilala mga kapatid? O kayo nang bahalang mag-comments po kung saan ngayon kilala ang mga Pilipino. May narinig na po ba kayo dito sa mga politiko na nandyan sa gobyerno na meron silang pinoporma na isang kumpanya or agreement na pwedeng galing sa Japan, galing sa China, galing sa US, na isang kumpanya na ilalagay dito para gumawa ng mga electric vehicle, para magturo sa mga tao dito sa Pilipinas, sa mga engineers dito? Wala kayo naririnig di po ba? Wala po. Saan po sila nakatutok? Yung mga bagay na walang kinalaman sa teknolohiya. Samantalang ang buong mundo ay nagmamadali, nagtatatakbo sila sa pag-develop nitong mga electric vehicle na to at yung iba pang mga bagay na may kinalaman sa teknolohiya. Ito naman tayo sa Pilipinas, kung hindi chismis ang pinag-uusapan, bakbakan dyan sa politika, nakakalimutan kung saan tayo dapat mag-concentrate. Kung ang mga Pilipino, iilan lang naman tayo, 200 million, sabihin mong meron kang 1 million na magagaling na mga engineers, kayang-kaya nating makipagsabayan sa kanila. Mayaman tayo sa likas na yaman. Kaya nating mag-develop ng mga bagay na yan. Kaya lang, walang namumuhunan. Kasi ang gobyerno, hindi niya kayang pautangin yung mga malaking mamumuhunan dito para makapagtayo ng ganyang mga negosyo. Hindi tayo talaga makakalaban. Hanggat ang ating gobyerno ay hindi nakikita kung ano ba talaga ang dapat nilang pondohan, ano ang dapat nilang tutukan para umangat ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi po ako pro-China, pero dahil nga po yung teknolohiya ng China, sila nagagayahan, sila nagtuturuan, parang napakasimple na sa kanila ng mga bagay na yon. Kung iyan ay ma-adapt natin, napakalaking bagay po niyan para sa Pilipinas. Pero yung magbibigay ka ng ayuda, nako, sa Bible nga po, ang sabi sa Bible, sa pawis ng iyong muka, ayan, pinagpapawisan na po ako, ay kakain ka ng tinapay. Ibig sabihin, yung pawis ng katawan mo, yung pawis ng mukha mo, magtatrabaho ka, pagpapawisan ka at makakakuha ka ng pambili ng tinapay. Hindi yung nandyan, sitting pretty ka sa bahay mo, kung ano-ano pang pagsusugal, kung ano-anong mga bisyo ang ginagawa nyo, darating ngayon yung ayuda. Tsaka ka ngayon bibili ng tinapay. Sayang ang pera. Yung mga tao na pinanggalingan
nung tax na yan, nung taxes na yan, at yung iba dyan, inutang pa sa World Bank, yung mga pera na yan, ibibigay ngayon dito sa mga sitting pretty, sa mga naglalasing, sa mga nagsusugal, sa mga kung ano-anong ginagawa dahil wala silang trabaho, ano ang naituro ng gobyerno doon. Pero kung itong mga kabataan, ang sabi nga ni Gat Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, turuan, pag-aralin, at totoo pong mangyayari yan. Ginawa na nga ng China yan sa mga citizens nila. Dahil talagang mahigpit ang kanilang gobyerno na lahat ng mga tao doon kailangan ay matuto. Dahil pinagdaanan nila kung gaano sila kahirap noong araw. Ang hinihila nga nila kalesa, nagbibisikleta. Pero samantala ngayon, yung pinakamalaking technology nasa kanila. Itong electric vehicle, kasama pa yung battery. Hindi naman yan mapipigilan. Dahil kahit nga ang BMW, ang Toyota, lahat ng mga malalaking kumpanya, ng mga automotive manufacturers na yan, nagdi-develop sila ng kanilang mga electric vehicle. At marami na ring mga bagong baterya ngayon. At sabi nga po nila, mas mabilis ang charging at mas mura na. Mag-comment po kayo kung ano po ang masasabi nyo tungkol sa bagay na ito. Uulitin ko, pagdating doon sa West Philippine Sea, pagdating doon sa mga pogos, pagdating diyan sa mga illegal drugs, kaaway natin sila. Dalawang klase naman ng tao, isang mabait at isang hindi mabait, so yun yung mga hindi mabait. Ngayon, pagdating naman doon sa angkin nilang talino at galing, kung iyan ay mapupunta sa atin sa tulong ng gobyerno, makapagtayo sila ng eskwelahan dito na pinangungunahan ng mga Chinese people na yan, ng mga European people na yan, yung mga galing sa abroad, yan ang bayaran ng gobyerno para matuto tayo, matuto yung mga kabataan, matuto kung sino yung gusto pang mag-aral kahit sabihin mong ganito na po yung edad namin. I-comments nyo lang po ang inyong mga suggestions, i-comments nyo po ang inyong mga pananaw dito, pero ulitin ko po ulit, ako po ay pro doon sa galing at talino. Wala pa akong naririnig na politiko na tumatakbo ngayon sa eleksyon na to na ganito po ang kanilang sinasabi. Kaya sana po, makarating din sa kanila itong mga sinasabi natin, i-comments nyo po lahat dyan. Sana po ay nakatulong sa inyo itong vlog ko na to. Kung may pagkakamali po ako, ipagpaumanhin nyo. Pero sana po, ang ating isipin ay yung future ng ating mga anak, ng ating pamilya, na pagdating ng panahon, hindi po sila malalagay na lang sa isang tabi. At tinutulungan na lang ng gobyerno. Binibigyan sila ng porsyento doon sa ilalabas na malaking pondo. Porsyento lang pala, no? Kanino napupunta yung mas malaking porsyento. Mga kapatid, magandang hapon po at maraming salamat po sa inyong lahat.